Ang Empire of Japan, ang pinakamalakas na puwersang militar sa Asya noong simula ng World War II. Gamit ang pinakamahusay na navy ng panahong ito, ang Imperial Japanese Navy, malakidlat nilang pinalubog ang lahat ng katapat nila sa Pacific region. At ang kinatatakutang Japanese Army, isang hindi mapigilang puwersang dumurog sa lahat ng puwersang lumaban sa kanila ng napakabilis at napakabrutal. At bago pa man magwakas ang 1942, nakamit ng Empire of Japan ang rurok ng kapangyarihan nito, kung saan pinagharian nito ang milyon-milyong kilometrong kwadradong teritoryo at halos kalahating bilyong katao. Sa episode nating ito, ating tuklasin ang tunay na lakas ng Imperial Japan, bakit sila naging sobrang makapangyarihan, at bakit kung gaano kabilis ang kanilang paglakas, ay siya ding bilis ng kanilang pagbagsak. Nakamit ng Japanese Empire ang peak strength o rurok ng kapangyarihan nito noong kalagitnaan ng 1942, kung saan nasa kontrol nito ang malaking bahagi ng Asya na aabot ng 8.5 million square kilometers. Pinangibabawan din ng Imperyong Hapones ang humigit kumulang 483 milyong mamamayan ng Asya mula sa Northern China, mga Filipino, Vietnamese, Indonesian, hanggang mga Papuan sa Papua New Guinea. Pero bakit nga ba naging sobrang makapangyarihan ang Japan ng panahong ito? Ang backbone ng lakas ng Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig ay ang kanilang army o ang Imperial Japanese Army. Ang Japanese Army ay nag-deploy ng higit 7 milyong sundalo sa buong digmaan. Naiiba ang mga sundalong Hapones sa kanilang mga katapat tulad ng mga Amerikano at British dahil sa kanilang matindi at kadalasang malupit na military training. Ang mga bagong sundalong Hapones ay dumaraan sa matinding physical training, mahabang marcha, hand-to-hand combat training at matitinding exercise para masanay sa hirap ng digmaan. Ang mga military training camps na ito ay sentro din ng mass indoctrination at propaganda para sa mga sundalo, kung saan ang Bushido Code ay mariing ipinupukpok sa kanilang mga ulo. Dito, ang mga sundalong Hapones ay tinuturuan ng matinding disiplina, pagsunod sa utos ng walang pagtatanong at kahandaang magsakripisyo ng sariling buhay para sa emperador. Itinanim din ng Bushido sa isipan ng mga sundalong Hapones na ang pagsuko ay isang kahiyahiyang gawain na dapat iwasan ninuman maging ng kanilang mga kaaway. Karaniwan sa training ng mga sundalong Hapones ang pananakit, pananampal at iba pang malulupit na parusa upang matuto ang mga ito ng absolute obedience at debosyon sa serbisyo. Ang malulupit at matinding training na ito ang nagpanday ng katangian ng mga sundalong Hapones na hindi umatras sa labanan, kayang magtiis ang matinding hirap at hindi matatawarang katapangan. Gayunpaman, ang kalupitan ng training at Bushido Code ay magreresulta sa pagiging notorious ng Imperial Japanese Army sa paggawa ng mga war crimes lalong-lalo na sa mga bihag ng digmaan. Ang kanilang kultura ng kalupitan ay nadama ng mga bansang kanilang nasakop tulad ng Pilipinas, Vietnam at China. Dahil sa Bushido Code, itinuring ng mga sundalong Hapones ang mga POW o bihag ng digmaan na walang dangal at walang karapatan dahil sila ay sumuko at nagpakita ng kaduwagan. Kaya naman, naging habit ng Imperial Japanese Army na pagmalupitan ng kanilang mga prisoners of war tulad ng nangyari sa Bataan Death March kung saan libo-libong mga prisoners of war ang namatay. Ang kabuuang lakas ng Imperial Japanese Army ay umabot ng higit 100 infantry division kung saan kalahati nito ay nakadeploy sa China at Soviet border. Maliit na bahagi lamang ng Japanese Army ang nakadeploy sa Pacific region dahil mas kontrolado ito ng Imperial Japanese Navy. Ang karaniwang sundalong Hapones noong World War II ay armado ng Arisaka bolt action rifle, bayoneta, granada at minsan ng mga light machine gun tulad ng Type 96 o Type 99. Nakasuot ang mga sundalong Hapones ng simple ngunit matibay na uniforme na kulay khaki o olive drab upang makatulong sa camouflage sa kagubatan at mga bundok ng Asya. Ang mga sundalong Hapones ay sinanay na magdala ng mabibigat na backpack na puno ng bala, pagkain, medical supply, kantin ng tubig
at iba pang gamit para sa mahabaang operasyon. Dahil madalas silang makipagbakbakan sa mahihirap at liblib na terrain, ang mga sundalong Hapones ay sinanay na magdala ng mabibigat na kagamitan habang nagmamarcha sa init, putikan at bundok at makakapal na kagubatan nang hindi umaasa sa madalasang resupply mula sa kanilang mga base. Nakilala ang mga sundalong Hapones sa madalas na paggamit ng bayonet charges na tinatawag na banzai attack. Sa pag-ataking ito, ang mga sundalong Hapones ay mabilisan at sabay-sabay na atake gamit ang kanilang mga bayoneta habang sumisigaw ng Tenohei ka Banzai o Long Live the Emperor. Isa itong uri ng shock attack na naglayong takutin at durugin ang depensa ng mga kalaban. Ang ganitong taktika ay naging mahalagang bahagi ng Japanese military doctrine. Sa China, naging lubos na epektibo ang banzai attack dahil marami sa mga Chinese soldier ang walang automatic weapon at mabibigat na firepower. Ngunit nang makaharap ng Japan ang Amerika sa battlefield, nawala ng saysay ang banzai attack at naging paraan na lamang ng pag-atake sa panahon ng desperasyon. Ito ay dahil ang mga sundalong Amerikano ay merong mas maraming machine gun, artillery, mortar, tangke at napakaraming mga automatic weapon. Dahil dito, napakaraming mga banzai attack na mga Hapones ang pumalya at nauwi lamang sa napakaraming kamatayan at sugatan. Kung gaano kadisiplinado at kahusay ang kanilang mga sundalo, siya namang kapalpakan at kahinaan ng kanilang mga tangke, ang pinakamahinang sangay ng kanilang army. Ang mga Hapones ay mayroong lamang aabot na 3,000 tangke sa kanilang peak strength, kung saan ang mga ito ay binubuo pa ng mga light tank, mga tangkeng magaan at hindi masyadong armado tulad ng Type 95 Hago at Type 97 Chiha. Dahil sa kakulangan sa heavy industry at resources, ang mga tangkeng Hapones ay dinisenyo bilang mga infantry support vehicle kaysa maging isang tunay na tangkeng pandurog ng kalaban tulad ng T-34, mga Tiger tank at Sherman tank. Ang Type 95 Hago ay armado lamang ng 37mm cannon at machine gun. Mayroon lamang itong manipis na armor na kayang butasin ng 50 caliber machine gun ng mga Amerikano. Gayunpaman, dahil sa gaan ng tangking ito ay napakabilis at mas madaling gamitin sa may kitid na kalsada, kabundukan, gubat at maputik na terrain ng Asia Pacific region. Ang Type 97 Chiha naman ay bahagyang mas mabigat at merong mas malakas na 57mm cannon na dinisenyo pantapat sa mas matitigas na target tulad ng mga tangke at armored vehicle ng mga kalaban. Gayunpaman, tulad din ng Hago, ang Chiha ay merong manipis na armor na kayang wasakin ng mga 50 caliber machine gun at ng mas maliliit na kanyon. Totoo na kinalaunan ay natalo rin ang mga tangkeng Hapones na mga tangkeng kanluranin tulad ng mga M4 Sherman na merong mas makapal na armor, mas malalakas na kanyon at mas mahusay na survivability. Ngunit mahalagang tandaan na ang disenyo ng mga Japanese light tank ay produkto ng kanilang panahon at battlefield environment. Sa Asia, maraming labanan ang nagaganap sa kabundukan, kagubatan, may kitid na kalsada at mga isla kung saan ang pagkakaroon ng mas mabilis at mas maliksing tangke ay mas mahalaga kaysa sa mga tangkeng merong makapal na armor at malakas na kanyon. Kaya naman, masasabi nating sapat na ang mga Chiha at Hago tank panlaban sa mga hukbong walang tangke at kapos sa anti-tank weapon tulad ng China, pero walang kalaban-laban sa mga mas industrialisadong bansa tulad ng Amerika at Soviet Union. Ngayon naman, ating pag-usapan ang artillery force ng Japan. Sa rurok ng kanilang kapangyarihan, ang Imperial Japanese Army ay mayroong humigit kumulang 5,000 mga artillery pieces, kabilang ang mga field gun, mountain gun, heavy artillery, anti-tank gun at mga mortar. Kabilang dito ang Type 38 field gun, Type 41 mountain gun, at iba't ibang mortar system na ginagamit upang suportahan ang infantry. Dahil majority ng mga land battle sa Asia Pacific ay nagaganap sa kabundukan at kagubatan, mahalaga sa Japan ang magagaan at madaling i-transport ng mga artillery pieces. Ang kanilang mga mountain gun halimbawa ay maaaring hati-hatiin at buhatin ng mga tao upang madala sa mas matatarik at masukal na lugar kung saan
hindi po pwedeng pumasok ang mga kagamitan at maging mga sasakyan. Ang Japanese tactics sa artillery ay ang malawakang pambobomba sa depensa ng mga kalaban na agarang susundan ng banzai attack habang hindi pa nakababawi ang mga bantay. Ang kombinasyon ng artillery bombardment, mabilisang opensiba at agresibong infantry tactics ang tumulong sa Japan upang mabilis na masakop ang malaking bahagi ng Asia Pacific noong unang bahagi ng digmaan. Kilala ang mga sundalong Hapones sa matinding determinasyon at hindi pagsuko kahit sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Pagkagat ng dilim, nagsasagawa ang mga Japanese soldier ng mga night attack upang takutin ang mga kalaban at panatilihin silang walang pahinga. Samantala, sa kagubatan at bundok naman ng Asia Pacific, naging malaking advantage ang kanilang karanasan sa jungle warfare. Sanay ang mga sundalong Hapones na magmarcha sa mahirap na terrain, mabuhay gamit ang limitadong supply at umatake mula sa hindi inaasahang direksyon. Dahil dito, maraming labanan ang pinagbabagian ng mga Hapones dahil umaatake sila sa direksyong hindi inaasahan ng mga kalaban. Isa sa pinakamahalagang halimbawa nito ay ang pagbagsak ng Singapore. Noong 1942, ang Singapore ay isa sa pinakamahalagang base militar ng British Empire sa Asia, kung saan tinawag nila itong Gibraltar of the East. Para sa mga British na nagbabantay rito at kanilang mga kaalyado, imposible pa sa mga Japanese na mapabagsak ang Singapore. Bukod sa matinding depensa ng Singapore, mas marami ring sundalo ang mga British at kanilang kaalyado na nakaantabay sa Singapore kumpara sa mga Hapones. Ngunit sa pamumuno ni General Tomoyuki Yamashita, ang mga Hapones ay nagsagawa ng isang mabilisan, agresibo at isang napakautak na opensiba patungo sa likuran ng mga kaaway. Gumamit ang mga Hapones ng mga bisikleta upang i-transport ang kanyang mga sundalo. Gamit ang mga bisikletang ito, mabilis na nakagalaw ang kanyang puwersa sa mga masukal at liblib na daanan nang hindi natutunugan ng mga British. Habang inaasahan ng mga British ang pag-atake mula sa timog, mabilis na sumalakay sila Tomoyuki Yamashita mula sa kanilang likuran. Sa loob lamang ng ilang araw, bumagsak ang Singapore. Isa itong malaking kahihiyan para sa British Empire at isa sa pinakamalaking pagsuko sa kanilang kasaysayan. At ang mas masakit, ang puwersang tumalo sa kanila ay mas maliit at merong mas kaunting supply at armas. Kung sakaling nagtiis lamang sila at hindi agarang sumuko, baka natalo nila ang mga sumasalakay na puwersa ni Yamashita. Sa unang tingin, masasabi na ang Imperial Japanese Army ay may katamtamang lakas lamang pantapat sa mga mas mahihinang hukbo. At ito ay merong katotohanan. Pero paano nga ba nagawa ng Japan na makapagtatag ng isang dambuhalang imperyo sa Asia Pacific? Simple lamang ang kasagutan. Ito ay dahil sa kanilang alas na Imperial Japanese Navy, ang pinakamahusay at pinakabeteranong navy ng panahong ito. Isa sa pinakamalaking kalamangan ng Japan sa kanyang mga katapat noong simula ng digmaan ay ang kanilang pagkakaroon ng napakalakas na aircraft carrier fleet. Habang maraming bansa noon ay nakatuon pa rin sa battleship bilang pangunahing sandata sa dagat, mas maagang nakita ng Japan ang hinaharap ng naval warfare. Naunawaan nila na ang tunay na kapangyarihan sa dagat ay hindi na magmumula sa malalaking kanyon ng battleship, kundi sa mga carrier na may dalang daan-daang mga eroplano na kayang umatake mula sa napakalayong distansya. Nang pumutok ang Pacific War, mayroon na ang Japan ng humigit kumulang na 10 aircraft carrier, isa sa pinakamalaking carrier fleet sa buong mundo ng panahong ito. Kabilang sa kanilang malalaking fleet carrier ay ang Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku at Zuikaku. Ang mga fleet carrier na ito ang nagsisilbing pangunahing strike force ng Japan na kadalasang nagdadala ng humigit kumulang 60 hanggang 90 aircraft kada isa. Kabilang sa bilang na ito ang mga fighter, dive bomber at mga torpedo bombers. Mayroon din ang mga Hapones na mga light carrier na mas maliit ngunit mas madaling gawin. Ang mas maliliit na mga escort carrier na ito ay kayang magdala lamang ng 30 hanggang 50 aircraft. Sa kabila ng kanilang kaliitan, ang mga light carriers ay naging makapangyarihang supporter ng mga Japanese fleet carrier sa napakaraming labanan sa dagat. Ang sumunod na uri ng mga Japanese carrier ay ang mga escort carrier.
Mas maliit pa at karaniwang ginagamit upang magbigay ng air cover sa convoy, troop transport at support operation kaysa sa tunay na labanan. Limitado lamang ang kanilang kakayahan at karaniwang mayroong 20 hanggang 30 aircraft lamang. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga carriers na ito at naval aviation, nagkaroon ng Japan ng kakayahang umatake ng mabilis at napakalayo mula sa kanilang teritoryo. Bukod sa makabagong armas, ang Japan din ay nagpakilala ng makabagong paraan ng naval warfare. Ito ang tinatawag na concentrated carrier attack. Pinagsasama-sama ng Japanese Navy ang maraming carrier para bumuo ng isang strike force. Ang ganitong uri ng pakikipaglaban ay isa sa pinaka-advanced naval tactics ng panahong ito, kung saan coordinated ang pag-atake ng mga carrier mula sa sinong unang titira, saang direksyon magmumula ang pag-atake, hanggang sa kailan lilipad at lalapag ang mga eroplanong dala nila. Sa pamamagitan ng coordinated attack na ito, hindi makababawi ang kanilang kalaban dahil kapag tapos nang tumira ang isang carrier strike group, paparating na ulit ang panibagong grupo ng mga eroplano mula sa isa pang carrier. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang Kido Butai, ang Japanese Carrier Strike Force na dumurog sa Pearl Harbor, kung saan sunod-sunod na wave attack ang kanilang ginamit para palubugin ang napakaraming Amerikanong barko. Bukod sa mga carrier, mayroon din silang 12 battleship kabilang ang mga dambuhalang battleship Yamato at Musashi. Ang dalawang barkong ito ay ang pinakamalaki at pinakamabigat na battleship na nagawa sa kasaysayan ng tao. Ang Yamato at Musashi ay tumitimbang ng humigit kumulang 72,000 tons kapag fully loaded, mas mabigat kaysa sa karamihan ng battleship ng ibang bansa ng panahong ito. Halimbawa na lamang, ang pinakamabigat na battleship ng mga Amerikano, ang USS Iowa, ay mayroong bigat na 58,000 tons lamang, habang ang HMS King George naman ng mga British ay mayroong bigat lamang na 48,000 tons. Ang pangunahing armas ng dalawang barkong ito ay ang siyam na napakalaking 18.1-inch gun, ang mga pinakamalaking naval gun na naikabit kailanman sa isang battleship. Ang bawat shell nito ay napakalaki at kayang maglakbay ng higit 40 kilometers. Kapag tumama ang mga ito, kaya nitong wasakin ang isang barko o tapyasin ang malaking bahagi ng kalupaan. Gayunpaman, ang Yamato at Musashi ay hindi lamang simbolo ng lakas ng Japan. Simbolo rin ito ng kanilang kahinaan. Alam ng Japan na hindi nila kayang tapatan ang industrial production ng Amerika. Habang kayang gumawa ng Amerika ng napakaraming barko, eroplano at armas, limitado lamang ang industriya at resources ng Japan. Dahil dito, pinili ng Japan na gumawa ng mas malaki at mas malalakas na battleship upang subukang tumbasan ang mas maraming barko ng Allied Forces. Ang ideya ay simple. Kung hindi nila kayang paramihin ang kanilang mga barko, gagawa na lamang sila ng ilang mga super battleship na kayang lumaban at magpalubog sa maraming kalabang barko. Ang Japan ay mayroong humigit kumulang 38 cruiser at higit 150 na mga destroyer. Ang Imperial Japanese Navy ay naging tanyag sa kanilang kahusayan sa night fighting gamit ang mga cruiser at destroyer na ito. Maraming taon bago pa magsimula ang digmaan, matagal nang nagsasanay ang Japanese Navy para sa mga night combat tactics. Ang mga destroyer at cruiser ng Japan ay gumagamit ng mga star shell para ilawan ang posisyon ng kalaban. Makalipas nito, agaran itong susundan ng malalakas na searchlight na nakatutok sa kalabang barko para bulagin ang mga crew nito at ang kapitan ng barko. Kapag natutukan na nila ang kanilang target, tsaka nila ititira ang kanilang makapangyarihang Type 93 Long Lance Torpedo, ang pinakamahusay na torpedo ng World War II. Dahil sa taktikang ito, naging napakadelikado ng Japanese destroyer at cruiser sa mga night battle. Sa mga unang taon ng digmaan, maraming barko ng Amerika at Britanya ang napalubog dahil sa bilis at presisyon ng kanilang pag-atake tuwing gabi. Sa katunayan, iniwasan ng Allied Forces ang direktang night battle laban sa Japan dahil sa reputasyon ng Japanese Navy sa pakikipaglaban sa dilim. Napakita ang husay ng mga Hapones sa night attack sa matinding labanan sa Savo Island, kung saan 4 na Allied heavy cruiser ang napalubog habang wala ni isang barkong Hapones ang nawasak. Bukod sa mga surface ship,
Ang mga Japanese ay bumuo din ng makapangyarihang submarine fleet na binubuo ng humigit kumulang 200 units. Kagaya ng mga destroyer at cruiser, ang pangunahing armas ng mga Japanese submarine ay ang kinatatakutang Type 93 Long Lance Torpedo. Kumpara sa mga submarinong Amerikano, German at British, ang mga Japanese submarine ay naatasang magpalubog ng mga warship, destroyer, cruiser, battleship at maging aircraft carrier kaysa sa mga merchant at supply ship. Ang kakaibang estratehiyang ito ng mga Hapones ay nabuo dahil sa katotohanan na hindi nila kayang sakalin ang industrial production ng Allied Forces. Para sa kanila, dapat palubugin ang maraming warship ng mga Amerikano dahil sa ganitong paraan lamang nila mapipilit ang mga ito na makipagnegosasyon. Gayunpaman, ang estratehiyang ito ng mga Hapones ay lubos na pumalpak. Ang mga warship na kanilang tinarget ay kayang umandar ng mas mabilis at armado ng mga anti-submarine weapon. Dahil sa pag-target nila ng mga warship na ito, mabilis na naubos ang mga submarinong Japanese kapalit ng kakaunting barkong kanilang napalulubog. Bagamat mas maliit ang Imperial Japanese Navy kumpara sa napakalaking Industrial Navy ng Amerika, nananatili ang Japan bilang isa sa may pinakamalaking naval force noong World War II. Ang ikalawa sa pinakamakapangyarihang sangay ng militar ng Japan noong World War II ay ang kanilang Air Force. Sa buong panahon ng digmaan, ang Japan ay nakagawa ng higit 70,000 na mga eroplano mula sa mga fighter, bomber, search plane at mga logistical plane. Kabilang dito ang libo-libong fighter tulad ng Mitsubishi A6M0, Nakajima Ki-43 Hayabusa at iba pang fighters na ginamit sa China at Pacific region. Nakagawa rin sila ng libo-libong bombers tulad ng Mitsubishi G4 Betty, Yokosuka D4Y dive bomber at napakaraming iba't ibang variant ng mga torpedo bomber na ginamit nila panlaban sa mga barko at ground target. Sa lahat ng eroplanong nabanggit, isa ang naging tunay na simbolo ng lakas ng Japanese air power. Ito ang Mitsubishi A6M0. Ang Zero Fighter ay isa kung hindi man ang pinakamahusay at pinakakinatatakutang fighter aircraft noong unang bahagi ng World War II. Napakabilis nitong lumiko, mahaba ang range at napakadelikado sa dogfight. Kumpara sa maraming Allied fighters ng simula ng digmaan, mas mahusay itong magmaneuver sa himpapawid kung saan kaya nitong ikutan ng kalabang eroplano ng mabilisan. Isa rin sa pinakamalaking kalamangan ng Zero sa mga kasabayan nitong fighter ay ang napakahabang operational range nito. Kayang samahan ng Zero Fighter ang mga Japanese bomber sa mga napakalayong misyon nito sa Pacific na labis na ikinagulat ng mga Allied commander. Ngunit ang sikreto ng liksi ng Zero ay siya ring kahinaan nito. Upang gawing mas magaan, mas mabilis imaniobra at merong mas mahabang range ang Zero, halos wala itong armor at iba pang proteksyon, kaya't isang tama lamang dito at maaari na itong magliyab. Sa simula ng digmaan, hindi gaanong problema ang kawalan ng armor ng mga Zero dahil napakahusay ng mga piloto ng Japan at mababa ang teknolohiya ng mga fighter planes ng ibang bansa. Ngunit sa kalagitnaan ng digmaan, inilabas ng Amerika ang kanilang mga new generation fighter tulad ng Hellcat at Corsair na kayang makipagsabayan sa mga Zero Fighter. Dahil sa kawalan ng armor ng mga Zero, hindi lamang eroplano nila ang naglaho, kundi maging ang mga mahuhusay nilang piloto. Sa bawat Zero na babagsak, halos garantisado na masasawi ang piloto nito, hindi tulad ng mga Amerikanong piloto na mataas ang survival rate. Dahil sa pagkaubos ng mga veteranong piloto ng Japan, unti-unting humina ang kalidad ng kanilang Air Force. Sa katunayan, sa huling bahagi ng digmaan, mas marami ng eroplano ang Japan kaysa sa mga bihasang piloto na magpapaandar dito, sanhi upang maging sunod-sunod ang kanilang pagkatalo. Ang kombinasyon ng lakas ng kanilang army, navy at air force ay nagbigay sa Japan ng pagkakataon na magtatag ng isang dambuhalang imperyo sa Asya na tunay na nagpayanig sa daigdig. Sa loob lamang ng ilang buwang kampanya, ang mga bansang matagal nang itinuturing na pinakamakapangyarihan sa Asya ay biglang dinurog ng mga Hapones, ang British Empire, ang mga Dutch at ang mga Amerikano. Nawasak ang imahe ng superiority ng mga kolonyalistang Europeyang ito sa harap ng mabilis na pananakop ng mga Hapones.
Sa unang pagkakataon sa modernong kasaysayan, nakita ng daigdig na mayroong bansang Asyano na kayang hamunin at talunin ang mga imperyong kanluranin. Ngunit sa kabila ng napakalaking kapangyarihang ito, mayroong malaking kahinaan ng Japan. Isa na rito ang lubos na kakulangan sa resources. Kulang ang Japan sa langis, bakal, goma at iba pang mahalagang materyales na kailangan upang suportahan ang isang modernong digmaan. Dahil limitado ang likas na yaman ng Japan, malaking bahagi ng kanilang ekonomiya at industriya ay umaasa sa mga imported resources. Tandaan natin na ang malalang kakulangan na ito sa resources ang nagtulak sa Japan para sakupin ang Timog Silangang Asya para makuha ang mga likas na yaman nito. Ngunit higit pa sa kakulangan sa resources, alam din ng mga lider ng Japan na mas maliit ang kanilang industriya kumpara sa Amerika at hindi nila kakayaning manalo laban dito sa isang mahabaang digmaan. Alam nilang kayang gumawa ng Amerika ng napakaraming barko, eroplano, tangke at armas sa panahon ng digmaan. Alam ng Japan na kapag humaba ang digmaan, unti-unti silang mauubusan ng barko, piloto, langis at kagamitan habang patuloy namang lumalakas ang produksyon ng mga Amerikano. Dahil dito, ang plano ng Japan ay gawing sobrang magastos at madugo ang kanilang kampanya sa Asya para pilitin ng mga Amerikano at kanilang mga kaalyado na abandonahin na ang rehiyon. Umaasa sila na kapag sunod-sunod nilang natalo ang mga Amerikano at kaalyado nito sa labanan, ihina ang kagustuhan ng mga ito na ipagpatuloy pang digmaan at may kipagnegosasyon ng kapayapaan. Ito ang pinakamalaking estratehikong sugal na ginawa ng Japan. Pero nabigo ang planong ito. Sa halip na umatras, lalo pang lumakas ang determinasyon ng Amerika na ipagpatuloy ang digmaan. Ito na nga ang bangungot na iniiwasan ng Japan. Ang mapalaban sa isang mahabang attrition warfare laban sa mas mayamang bansa tulad ng Amerika. Masasabi natin na ang kapalaran ng Empire of Japan mula sa pagiging Panginoon ng buong Asya patungo sa paunti-unting pagbagsak nito ay nangyari noong June 4 hanggang 7, 1942 nang sila'y matalo sa Battle of Midway. Sa labanang ito, napalubog ang 4 na Japanese carrier, ang kanilang pinagmamalaking Kido Butai. Sa pagkatalong ito, hindi na muling nakabalik sa parehong lakas ang Imperial Japanese Navy dahil wala silang resources para palitan ang 4 na carrier na ito. Sa pagkakapilay ng Japanese Navy, na-cut off ang mga sundalong Hapones sa mga islang kanilang pinagkukutaan na nagresulta sa isa-isang pagbagsak ng mga ito. Sa puntong ito ng kasaysayan, nagsimula na ang dahan-dahan pero garantisadong pagguho ng Imperyong Hapones noong World War II. Ang Empire of Japan ay naiukit sa kasaysayan bilang isa sa pinakamalakas sa puwersang nagpayanig sa mundo. Nagbigay ito sa atin ng aral kung ano ang kayang magawa ng isang bansang motivated at disiplinado, na ang labis na takot ay maaring magresulta sa paggawa ng karimari-marim na bagay, at ang pagiging agresibo at paghahanap ng digmaan ay kailanman hindi makabubuti sa isang bansa. Naghahanap ka pa ba ng episode na panonoorin makalipas nito? Kung oo, nais kong irekomenda sa inyo ang ating series ukol sa Pacific War mula sa Pearl Harbor hanggang sa pagbagsak ng Japan noong World War II. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga maangas na mahilig sa kasaysayan.